why am I raising this issue now? Kasi ngayon, di ba, anong ginawa kay Mayor Magalong? Tama naman si Mayor Magalong doon, binababoy siya. Immediately, nung time na binababoy na siya, ginamit yung mga diskaya. Eh kung nag-inventory siya ng lahat ng project ng DPWH doon sa bayan niya, sa Baguio City, eh di, hindi na nagamit ng administrasyon na, meron mo ang diskaya project dyan eh, di ba? Kung na-disclose niya na yon sa una pa lang. Yung 15 na contractor na na-mention ni agad-agad nag-check ako. Dito ba sa Baguio City, ilan bang project ang meron dito na kung saan ay contractor yung sa top 15 na minention ni BBM? O di hindi na nagamit sa kanya yung diskaya issue. So ngayon, kung nabalikan siya ngayon ng Malacanang at ng House of Representatives, yung House of Representatives ngayon, inaano rin siya, pinupukpok rin siya ng bongga dyan sa dyan sa diskaya issue na yan. But it is something that he could have, he could have avoided. Well, I would say that Magalong was outwitted. He was outwitted by Malacanang and by HOR. Na-outwit siya. Hindi niya in-anticipate na, sir, bababuyin ka dito, babaligtarin ka dito, di ba? Natalo talaga dito si Magalong sa strategy. Natalo talaga siya dito, ngayon. O binabalikan ka ngayon tuloy kasi hindi mo nasabi agad eh. Yan, okay? So ngayong gabi, no, kung meron tayong mga Gen Z na nandyan, na nanonood, kung gising pa kayo, hindi ko alam kung meron pa, baka tulog na yata yung mga Gen Z. Ayan. Pero kung merong mga Gen Z dyan, priority namin kayo ha, gusto namin kayong pakinggan tonight. Ayan, dahil, naaliw ako, kasi sa TikTok, palaban na yung mga Gen Z doon. Palaban na yung mga Gen Z doon. They are really pushing back, especially, kasi sikat sa Gen Z, sa TikTok kasi sikat si, si Gabe Pineda. Ayun. Sikat si Gen Z, sa Gen Z si Gabe Pineda. Tapos syempre yung mga usually sa TikTok, ang mga may ingay talaga about politics, mga Gen Z. So, ito yung mga paulit-ulit na, Marcos, Duterte, walang yung mga ganon. Kasi talaga galit na galit talaga sila sa mga Duterte. For some reason, na hindi naman nila ma-explain yung galit nila kung bakit sila galit na galit. Ayun. So, ang dami na ngayon na mga bagets na nag-show up and they are very, very clear with their politics. So nakakaaliw, no? Nakakaaliw na parang, talagang pumupushback na ang hindi na pina-follow yung mga pink narrative, binabasag nila yung mga ganon. So, anyway, ayun, maganda yan. Kaya sabi ko, pagsalitian nga natin yung mga Gen Z sa live ngayon para marinig natin sila, kumusta na sila, ayan. Sino po si Gabe Pineda? Sorry naman, Gen X here, sabi ni Jardine. Ano siya, ang tawag dito? Sikat-sikat siya sa TikTok eh. Pero sikat daw siya, even before pa siya mag-political content, sikat daw siya. Hindi ko alam kung bakit. Parang, artista yata, ganon. Artista yata siya. But anyway, so yung mga dyan, yung mga Gen Z dyan, kayo, naakyat kayo para magkwentuhan tayo sa inyong mga experiences, ganyan. Hello po, Miss Joey, nakakawisit itong presidente na to. May volunteer na doktor na hingi ng food sa food cart ng DSWD kasi wala pang kain at nahihilo. Tapos sabi daw ng DSWD, wala pang presidente, di pa pwede. After 1 hour, dumating na, nagbigay na sila pagkatapos ng photo op, sabay nagbigay. Tapos na rin nagbigay, wala na pinamigay. Wahahaha, photo op lang pala, buwisit na presidente to. Nakita ko yan, pinost ko nga eh. Pinost ko nga yan. Ay, Diyos ko Lord. Okay. Ayan. Grabe talaga tong presidente na to, no? Grabe talaga tong presidente na to. Pinost ko nga kasi, ayan, eto si Sir Nile James Maglana Sugian. Kinuwento nga niya, ayan. Kinuwento niya, sabi niya, ayun, nag-ask raw siya ng food on display for distribution. Bisaya, i-translate lang ng FB, ayan. Ma'am, good day. Can I ask you a food pack, even just one? Kasi ko pahingi po ng isang food pack. My doctor colleague has fainted because he is hungry. He hasn't had breakfast yet. Ayan, sabi raw ng staff, Doc, we are not yet going to distribute because the president is not here yet. We will only give this away when it arrives. Ayan. Ayun, me. Okay.
Pagkatapos dumating yung presidente, nagpamigay ng pagkain. Pagkatapos magpamigay ng pagkain, nung tapos na yung photo ops, hindi na uli nagpamigay. Tangina yan, no? Diyos ko. Ayan yung gusto niyong panatiliin sa pwesto. Diba? Ayan yung gusto niyong panatiliin sa pwesto. Nakakaloka. Sobrang nakakaloka. Grabe yung pagka-ano, no? Grabe yung pagka... It's very, very Yolanda. Very, very Yolanda. Talaga. Ayan. Excited ako sa Gen Z. Kapatid ko Gen Z, pero walang pakialam sa politics. Busy siya maghanap buhay, sabi ni Kea. Joey Kiko Barsaga is on a roll and I'm so pleasantly amused. Ay, nakakatawa kay Kiko Barsaga. Di ba, ano siya, tawag dito, banat siya ng banat. Pagkatapos pagsasabihan siya ng mga Kyondercats, di ba? Pagsasabihan siya ng mga Kyondercats, anuhin siya na parang, tumigil ka kasi ganito ka lang, ganyan. Inapi siya ni Janet Garin, ganyan. Tapos parang siyang ano, yung parang siyang kawawa na, kawawa naman si Kiko Barsaga. Tapos babae na naman siya. Baba na naman siya, mas mabibigat pa yung mga rest back niya. Tapos maaaliw ka talaga kay Kiko Barsaga, no? Aliw, sobrang kakaiba talaga tong batang to. But anyway, ayun na nga. So, nung nakaraang gabi, nagkaroon ng malakas na paglindol sa Cebu. And yung Bogo City is one of the most, one of the most affected area. Medellin is also, very affected. Maraming parts ng Cebu na talagang sobrang affected. Marami namatay. Kanina nung chinek ko, ang tally nila sa number of death because of the earthquake is 72. Malakas din ang lindol sa part ng Negros. Leyte, naramdaman din yung lindol. Marami rin nagsabi. Antique, naramdaman din. Ganyan. But it is in Cebu na talagang sobrang lala nung effect nung lindol. And nakikiramay tayo sa lahat ng mga kababayan nating namatayan because of this tragedy. At maraming ang victim, maraming mga earthquake victim ay mga bata. Ayan. Nakaburol sila sa, I think, sa munisipyo ng Bogo City. So let's pray for their soul and eternal peace. Ayan. Okay. Now, immediately after, kasi gabi nangyari yung lindol. Gabi yung lumindol ng bonggang-bongga. And then, kinabukasan, nag-assemble na at nagparating na ng tulong ang Davao City. Inday Sara Duterte was already on the site kinabukasan ng umagang-umaga and she was with the people up until the afternoon. The Office of the Vice President immediately dispatched food packs, clean water. Senator Amy also sent clean water kasi yun talaga yung hinihingi ng mga taga doon clean water dahil yung lumalabas doon sa kanilang gripo kulay milk tea na talaga. Hindi talaga siya maayos. There were also social media posts na kung makita nyo yung mga earthquake victim na nasa tabi ng kalsada, ang kailangan nila tubig, malinis na tubig ang kailangan nila. Doon sila hirap na hirap. Help is coming sa mga kababayan nating Cebuano. Hindi kayo nakakalimutan. Marami pong tulong na paparating at nasa puso at isipan kayo ng inyong kapwa mga Pilipino. Ayan, okay? So anyway, yon. Ako meron mga taga Cebu dyan, who can give us the current situation base sa kanilang personal experience. You can go up also. Pwede rin kayong mag-share ng inyong mga Alam ko to si Filipino Leaks nag-ikot-ikot na In fact, may nasend nga siyang picture, nakalimutan ko lang i-upload. Parang sa Bogo City yata. There were a lot of Gen Z volunteers, ha? Ang daming nagsiputan. Kasi yun nga, marami pa rin hindi raw nakakakuha ng mga relief goods, ng mga immediate na tulong, ganyan. Pero, ang nakakatuwa, maraming mga Gen Z, maraming mga bata ang nag-volunteer. Para siguro sa clearing, kasi ang dami nga nagguhuan covered yung mga kalsada, yung mga daan, ganyan. So, kailangan talaga ng lakas in order to put things into order dun sa mga lugar na naguhuan. Ayan. Pinagkakakitaan malala pa yung mga nasalanta. Hello Harry Reyes. Sana consistent yung pagiging bardagol ni Kiko. Oo, yan din ang hinihiling ko. Sana hindi siya magbago. Ayan. Sana ganun siya ka-feisty. May sunog daw sa Davao City ngayon. Oo nga, nakita ko Parang
dense community kasi siya. Ayun, so medyo talagang bonggang-bongga yung sunog. But I think the 911 would be able to handle it naman. So hindi ako sa totoo lang, ang best place na masunugan sa Pilipinas is in Davao City dahil talagang napakagaling ng kanilang disaster response diyan. But of course, we're not saying na we feel sorry dun sa nasunugan at sana hindi na yun mangyari ulit. Pero at least it is being Pero malaki yung sunog, malaki yung malaki yung naapektuhan doon sa sunog na yun. Kasi talagang siya, yung naglalagablab na sunog, yung hindi siya yung parang fire na lang, na simple. Naglalagablab talaga. 11:24, pa-shoutout po from Davao. Ayan, shoutout sa'yo. Joey, naramdaman na kaya sa Cebu ang EDCA na parang disaster kuno? Correct! Diba? Correct. Mas kadiri yung lugaw pero later pa serve pagdating ni BBM. Yup. Grabe, no? And this is what I cannot understand. Di ba sigaw ng sigaw yung mga anti-Duterte na Marcos Duterte walang pinag-iba? Ang laki po ng difference ng BBM kind of leadership sa Duterte kind of leadership. Yung dinispatch na tulong at saka team ng Davao City, they just did it like, on their own. Walang media buzz, walang because it's the right thing to do. And they had been very, very consistent. Mayor Baste went to, Yolanda Ground Zero. Nung playboy pa siya. Nung bata pa siya at playboy pa siya at mapusok. Diba? And this is the kind of public service Davao City had been known for. So bakit niyo sasabihin na hindi na walang pinag-iba ang si Bongbong Marcos kay Inday Sara? That I cannot understand. 'Di ba? Sobrang bulag na lang ng mga tao na hindi makita yung uri ng liderato na meron si Inday, meron ang mga Duterte versus Bongbong Marcos. Sabi ni Atasha Genevere, I'm so happy po, Miss Joey, sa inyong progress with Baker Clinic. Grabe na po pinayat nyo. Hugas-bigas na talaga. Can't wait to see your surfer body back. Ayan. Feeling ko yung first month kasi mabilis kasi parang karamihan naman doon sa taba ko parang tubig lang ganyan. So, feeling ko kaya mabilis. Pero ang maganda doon, wala talagang effort. Wala talagang effort. Promise. Hindi pa ako laban na laban sa workout, ganon. As in, parang very, very minimal workout lang. Almost non-existent nga Ayan. Bakit live sa umaga, di po notification? Saglit lang rin kasi yung live ko kaninang umaga. Ayan. Sabi ni Beatrice, 90.3 na. Congrats. Oo nga maraming salamat. UT baka YT. Oo nga, oo. Claire Castro, binastos si Governor Pamela Pambalik-Balik 4. Sana pupunta siya dito para murahin namin. Ay, ano sabi ni ano sabi ni Claire Castro kay Pambalik 4? Miss Joey, may kudita po ba sa Senado? Si Attorney Bing may ngumangawa kaya papalitan. Okay. Yeah. Sige na nga, mag-rundown na tayo ng mga ganap. Ayan. May nilampaso ako dyan sa TikTok. Sabi ni Tinkerbell. Talaga ba? Oo nga, ito tumawa ako. Dami content na naglalabasan Nainis ako sa TikTok live mo. Alam niya talaga yung TikTok. Pugad talaga yan ng mga kupal. As in. Pugad talaga yan ng mga kupal. Mga ano talaga dyan, mga bastos, balahura, ganyan. Bardagulan kung bardagulan. Ganun talaga dyan. Ayan. Next time, Miss Joey, pag-usapan mo yung mga comments ng mga taga Cebu nang nagplan ang presidente papunta dito. Nakakatawa talaga. Kaso Bisaya, hehehe. Grabe talaga yan. Nasa Cebuano, di namin gusto makita pagmumukha ni Da Junior pagkain na tubig sa mga apektado ang kailangan namin. True. Kaya excited ako kasi parang feeling ko mamumura talaga si Bongbong Marcos sa Cebu Remember, talo yan. Talo yan ng last election. They faced the most brutal confrontation ng 2025 election sa Cebu. Because, Gwen Garcia lost and Pambaricat 4 won. Kaloka, binentahan pa raw ng gobyerno bilang sa mga biktima. True. Miss Joey, content ka na naman ni Kayo. Mas malala ka pa daw kay Maharlika kasi conspiracy theorist ka about dun sa funded ng NED ng USA. Asan ang conspiracy dun? Tanga ba siya? Ano ba siya?
conspiracy? Kayo, tanga ka ba? Pumunta ka sa Insight.gov. Diyos ko po naman. Tanga ni Kayo, no? Huwag mo ipilit yung katangan mo, Kayo. Tangina. Diyos ko. Insight.gov.ph. Ayan. Kikita nyo. With the support from National Endowment for Democracy. How are you going to interpret that, Kayo? How are you going to interpret that? Nasuportado ng Insight.gov.ph, suportado sila ng NED. Ano ang mga projects ng Insight.gov? Ayun, hindi ba pa nagdilaw yan at saka mga pink yung mga yan? Ayun o, IRI, Tindig Pilipinas, PPVR, Pwersa ng Pamayanan para sa Voluntarismo at Reforma, Every Woman. Hindi niyo ba kilala yung mga yan? Paano conspiracy theory? Tanga ni Kayo, Diyos ko. Pilit mo yung katangahan mo, Kayo, Diyos ko. Natawa ako sa post ni Doc Miguel about sa fault line ng earthquake. Ayun, ano niya. Makulit rin si ano eh, sobrang palaban ni Doc Miguel sa ano eh, sa Facebook eh, no? Wala siyang paki. Blatant DDS talaga. Wala siyang paki, no? Wala siyang paki sa ano. Yung lindol sa Cebu, fault line sa Davao City, unahan ko na, DSS. Di sila sure. Diyos ko. Anyway, ayun na nga. Hello, Hardinera yung millennial. Hello, hello. Si Lenny, wala bang tulong sa Cebu? Yung Davao Fort alarm na. Alam, matindi nga yung apoy, no? Matindi yung sunog, no? Grabe, ah. Kanina pa yan, eh. Ayun, kanina pa yan, eh. Uy, nagsisimula na sila. Oy, alam ko na yan. Nagsisimula na sila. Bakit si Ping, pag confrontation sa Senate, di kumikibo, pero pag nag-post daig pa si Vice Ganda, puro pasaring. Sabi ni, sorry, yung sinan pala ni Filipino Leaks, sinabi ko yung maraming nagsipagdatingan ng mga volunteers. Provincial capital pala yun. Akala ko sa munisipyo ng Bogo. Cebu Provincial Capital pala yun. Nagpadala ng rescue personnel with K9 ang Malaysia. Kamusta mga AFAM dyan sa EDSA sites? Nagpalaki ng itlog. Kung clearing dyan, malakas ang USAR 911 Davao dahil kompleto gamit. Ayan. Anyway, ayun na nga. So, hindi ko mag-gets yung sinasabing conspiracy theory daw na funded ng ayun no, Insight.gov is receiving support from NED. Itong NED at saka IRI, pare-parehas yan, mga implementing army yan ng CIA. Yun yung parang ano nila, covert way nila to interfere with local affairs. Sa totoo lang, itong mga Pilipino na to na tumatanggap ng pondo mula sa NED at you're using it for political purposes, kayo ang mahiya. Kasi supposedly daw hindi ka tumatanggap ng foreign funding para sa mga political goals ninyo eh. Diba? Na-obsess sa'yo si Kayo, correct? And anyway. Ayan, sabi ni Kuya, tao ba yun? Tambay na yun. Sino tinutukoy mo, Kuya Bay? Sino tinutukoy mo? Sabi ni Ace, unfollow Kamatis analysis, wag yun ang pinapakinggan yan. Natapakan ego niyan. Oo, I think yun eh. Wala naman ng ano yan eh.
Sabi niya, double agent ka daw, pero unaware. Dumaan ako sa live niya. Sabi ko, you need to be aware or may intent kang double agent. So, paano naging unaware double agent? Wala. Ay, nako. He should have, stayed in his own lane. Yun lang yan eh. Yun lang yan. Okay. Well, anyway, so ano na tayo, no? Mag-rundown lang tayo na mabilis-mabilis. So, yun na nga, no? May lindol sa Cebu. Mabilis ang response ng Office of the Vice President. Davao City is also one of the first to dispatch help to Cebu Province. Sunod-sunod rin ang mga tulong na nagdadagsaan at basically this is really to our kababayan in Cebu have to make do of what they have kasi it looks like talagang wala talagang preparation eh, walang nakita niyo yung iba doon yung parang natutulog sa plastic bag kasi umuulan rin ngayon sa Cebu eh, so wala silang bahay, hirap matulog, inuulan, problema pa baha at the same time. So kapit lang mga Cebuano, kapit lang po. And marami nga dyan sa Cebu hindi pa nakaka-recover dun sa Odette kasi grabe rin yung Odette na na bagyo. And then, live si Kayo now. Send natin link ng InsightGov. Why Kayo is so bitter? Tagal na niyang natalo sa debate, dala-dala pa rin niya hanggang ngayon. Correct. Move on na lang sana eh. Move on na lang eh na parang, well, kasi at the end of the day, talagang ako, I'm going to put my money on Magalong. Ganon. Nakulto ka ni Magalong, di ba? Nakulto ka ni Magalong. Diyos ko, parang maintindihan ka namin. Hindi yung magpe-pretend ka pa na as if you have better understanding of how the world works. Diba? Ang InsightGov ay grantee ng NED na ang 90% ng funding ay from the US. Correct! Kung maintindihan itong mga conspiracy theory. Diyos ko, tigil-tigilan niyo ako. At saka, because ito ayan yung nasa about ng InsightGov eh. Meron nga yan eh, tawag dito, punta nga tayo dun sa InsightGov. May search page ba sila dito? Wait. Yung mga activities nila. Naman, meron nga sila political education. Political education, pero funded ka ng Funded ka ng Amerika? 'Di ba? Asa na ba yung mga kembot nyo dito? Tingnan natin yung mga participants nyo dito. Nag-a-attend nito si Magalong eh. Tindig PH, ayan. Ayan si Carpio, Trillanes, Risa. Di ba mga personalities dyan na Ayan, ito si Magalong, Magalong, Carpio, Risa, Ellen Tordesillas yata yung isa, ito. Anong conspiracy theory? Paano naging conspiracy theory? Until 2019, it said the NED's website that they are the funding arm of CIA. Until 2019, it is said on the NED's website that they are funding arm of the CIA. Pagkatapos, di ba, nung early this year, February 2025, pinutol
pinutol ng US government yung funding ng NED, yung mga USAID na ganyan. Lahat ng mga yung mga IRI, yung mga ganun. Tinigilan nila yan yung mga interference ng US government sa iba't ibang bansa using certain in guise of promoting democracy in different parts of the world. Tapos yun yung part yan ng recommendation ng Doge, yung Doge ni Elon Musk, 'di ba? Tapos nagkaroon ng fallout si Elon Musk at saka si Trump. And I think in May or June 2025, na-restore yung funding, at least for the Philippines, na-restore siya. Okay, buhay na naman ang dugo. Kailangan ng dugo ng mga ng mga nakaka-receive ng funding ng NED. Di ba kaya hindi nawala yung Vera Files at saka PCIJ bilang fact-checker ng Facebook dito sa Pilipinas. Ayun, so sana klaro yun. Sana klaro yun. Okay. Well, anyway, ano masasabi sa pag-attend ni Magalong sa Senate hearing ni Bam Aquino pero dumatan sa hearing ng BRC ni Marcoleta dahil nasa Congress daw ang laban at wala na ngayon? Well, like I said, I think Magalong had forgone the opportunity. Okay, let's just go to this one very, very quick. So, nagpunta sa hearing ng blockchain hearing ni Bam Aquino. The idea is good, yung blockchain technology kineme na i-adapt daw bilang i-adapt daw yung technology na yon so that immutable yung mga records, hindi mababago, hindi ma-alter, and it is easily accessible. Ayun. Pero ako feeling ko kailangan pa ng parang ang babaw lang nung discussion nila kanina sa hearing. Pinakinggan ko kasi kanina. Kasi nga may nagsabi nga sa akin na nandun si Magalong. Tapos, before magtanong ni Bam Aquino, tinanong niya si Magalong tungkol sa stint niya sa ICI. So, nagsalita si Magalong na parang medyo, raw siya, na-disappoint daw siya sa ICI, ganyan-ganyan. Gusto mo pakinggan para direkta yung quote? Magalong, Bam Aquino, ICI. Teka lang ha. Ito yun. Para lang conflict naman ako being the mayor and at the same time being a member of the ICI. By the way, I'm not a member of the commission. I'm not a commissioner there. In fact, sila nga yung gumawa ng workaround nun na legal advisor investigator. Pero inis out na ako nun Tinanggal na nila lahat. And then suddenly, here comes a below the belt naman na accusation na dahil merong project si Diskaya doon at maanumalyang tennis court. Sobra na yan. Yun na hindi ko matake. Di ba? Parang pinapalabas mo pa na korap ako. Dyan na, mag-aaway na tayo dyan. Sa unang-una, sabihin ko nga, kung bulok ba ako, lalabanan ko yung mga very powerful na tao dyan. Di ba? You have to make sure that you have the moral ascendancy bago mo labanan yung mga tao. Otherwise, masisira ka din. Parang hindi nilabanan na ba niya? Di pa kanila, wala kang siyang binubuo So nonetheless, I think I struck a nerve. I don't like to, expound further. But I believe I struck a nerve or several nerves na they panic at kaya ganun ngayon nangyari. So I would like to end yung aking experience niya sa ICI. But one thing that I can say is that there's no transparency. There's no transparency whatsoever. Nakita namin yan ni Secretary Vince. Tinago lahat. No? And they are just so comfortable doing it. They're not afraid. Imagine, hindi man lang nila naisip na paano ang taong bayan. Nakaka-insulto pa. Ito nga, lately nga, sinabi pa na yung involved na congressman dyan, si Saldico, he did not abandon it. It was a sacrifice. My God! Nagdakaw ka ng bayan, kasi sasabihin mo, it was a sacrifice on your part. And it's not an abandonment. Ganyan ang makababa yung standard natin sa Kongreso. Conflict naman ako, being the mayor, and at the same time. Okay. First and foremost, Magalong is not telling us something that we do not know. Sabi niya, kaya siya tinanggal kasi he stuck a nerve, ganyan. O ano yun? Ano yun? Ano yung na-hit mo na nerve? What's that exactly that hurt them?
Tell us, di ba? Hanggang ngayon wala ka pa sinasabi sa amin. Di ba? With all due respect, sir, hanggang ngayon wala pa sinasabi sa amin. And if we're going to base the situation dun sa mga, yung pang-i-score sa'yo ng HOR at saka ng Malacanang, talong-talo ka. Talong-talo ka. Kasi simulang-simula pa lang, eto na yung sinasabi ko eh. 'Di ba, meron silang mayor for good governance. 'Di ba? Tapos yung parang nagsamahan ng mga labanan natin ng mga flood control na kineme, ganyan, ineme. 'Di ba galit na galit ako nandun sa mayor for good governance at saka yung vice mayor for good governance? Ano yung sabi ko doon? I said, you cannot just get all the mayors and say that you are mayor for good governance if you are not admitting that there is also something wrong dun sa level ng governance ninyo. Kasi, ang daming mga mayor sa Bulacan na sumali dun sa mayor for good governance na yan, putang ina, dun located yung mga flood control projects na ghost eh. You did not do your job to ensure na walang ghost project na mangyayari dyan. You slept on your duty. Kasi ako talaga, I cannot really understand why a local official would not know that there is a ghost project in his area or in his or her area of jurisdiction. Hindi niyo chine-check yung budget? Or kung merong mga ginagawa, lalo na pag kunwari yung yung project na ginagawa na under yung incomplete pero fully paid, yung mga ganyan. Mga substandard na project, ganyan. I can't believe na hindi niyo malalaman yan. So ngayon, ang una kong reklamo is that, ano paandar yung good governance na yan? Yung mayor for good governance na yan. What did I say? Maniniwala ako na kayo ay mayor for good governance kung ang ginawa ninyo ay nag-audit kayo ng mga projects. Oy, mga mayors, sino ba dito yung maraming lumalabas na ghost project? Siguro kailangan by now, you should meet with your sangguniang pangbayan, panglalawigan, or and you should conduct an audit, kanya-kanya tayong investigation, sa kanya-kanya nating kasi bakit tayo nalusutan dito? Kailangan solusyonan natin to. Kasi sabihin na natin na nalusutan na sila, di ba? Nalusutan na sila, hindi nila alam. So ngayon, reactive na yung gagawin nila. So ngayon, if you are a government official at yung bayan mo ay nagagamit sa mga kung ano-anong proyekto, hindi ba dapat ang good governance doon, nag-conduct kayo ng kanya-kanya ninyong investigasyon sa kanya-kanya ninyong bayan para malaman ninyo kung sino ang mga may pakana ng project dyan sa mga lugar ninyo. Hindi nakinig si Magalong. Had Magalong done that, di ba yan yung reason kung ba't natin kino-call out si Vico Soto at saka si Magalong noon? Na kung ang inuna ninyo, bago kayo nagpupuputak dyan, ay nagawa kayo ng inventory ng mga projects dyan sa Pasig City or dyan sa Baguio City. Ano dyan yung hindi tapos, ano dyan yung substandard, ano dyan yung saka kayo nagpunta sa national media at nagtatatalak kasi nagawa nyo na yung part ninyo sa kanya-kanya yung syudad. Di kayo nakinig. Why? Kasi TDS, vlogger lang naman kami eh. Diba? Sabi ni Leo Bunso, wow, like they have all the resources to do that. Leo Bunso, I would just like to tell you that the bayan of Obando did that exactly. Nag-imbestiga ang bayan ng Obando. Lahat ng projects na meron doon sa bayan nila, flood control project, national project, at iba pang mga infrastructure project na dinownload sa bayan nila. And what they found out is that none of them were communicated to the bayan ng Obando, Leo Bunso. So ngayon, sasabihin mo sa akin, like they all have the resources to do that. Of course they do. Ano akala mo sa mga local officials? Inutil? Ginawa na yun ng Obando. Pakita natin kaya nakakahiya naman. Nakakahiya naman dito kay Leo eh. Oh. Actually, nag-comment pa ako sa page nila eh. Kasi I commended them. Na parang, yeah, that's right. Tama yan, sir. Teka lang ah. Kasi isa itong Obando sa pinakabahain eh. At ito rin yung isa sa mga bayan na marami rin mga, may mga ghost project, may mga substandard na project. At may findings sila ha. May findings sila doon sa investigation nila. Teka, hanapin ko lang ha. Malapit lang yun eh. Andito-dito lang yun eh.
At itong Ubando, Leo, is not even a city. Resources ang pinagsasabi mo dyan. Anyway, ayan. Hindi ko makita. Hindi ko makita. Pero ano yun? We have all the documents why Marcos stopping them to make arrest. Di ilabas nyo na lang, Leo Bunso. Di ilabas nyo. Pero pala kayong dokumento Then show it. Yun lang naman ang hinihingi dyan. When Magalong lost the opportunity when Senator Marcoleta stilled the chairman and invited him as a resource person, it's too late. Sabi ni James Bond. Okay. So anyway, ano yun, nung una pa lang, I think there's really something wrong with with Magalong's politics. I'm so sorry. And it's very, very similar to how Ping Lacson conducts himself. And Ping Lacson's politics is something that I really, really distrust. Alam mo yun, kasi si Ping Lacson parang ang style niya, kasi nga man in uniform, nag-service sa police, nag-PNP chief, ganyan-ganyan. May kumbaga parang, may dangal kasi kapag kasi ikaw, nag-serve ka as man in uniform, as a former uniform personnel, meron ka talagang dangal kasi grabe naman talaga ang dyan, ang training, pinagdaanan, and the leadership skills is something na difficult to question. Meron at meron talaga yan. So kumbaga, may premium ka kapag ka ikaw ay galing sa uniformadong paninilbihan. Meron ka talagang premium. Meron ka talagang, kaya si PRRD, believe siya sa mga retired military Kaya nga siya yung pinahawak niya ng mga bagay na nangangailangan talaga ng leadership and political will. Kasi ito talaga, methodological talaga yung approach nito sa mga bagay-bagay. Ganon. But sa case ni Magalong at saka ni Ping Lacson, especially itong si Ping Lacson, pansin na pansin mo talaga sa kanya na gagawa siya ng mabuti para yung next na gagawin niya at questionable, hindi masyadong mako-question. So, kasi you have enough reputation para i-cover yung mga questionable na mga actions mo. Diba? Tapos nakaasa ka doon sa premium na meron ka. That's really how I felt on Ping Lacson. That's really how I felt. And somehow, si Magalong, meron rin siyang ganun, na parang ginagamit niyang puhunan yung ginawa niya doon sa SAF 44 para doon sa moral ascendancy niya. But that is a very, very fallacious na na pagde-defend sa uri ng serbisyo na meron si Magalong. Because what he did doon sa SAF 44, nobody's taking that away from him. That's very good, that's very nice. But now we have a different Magalong. We have a politician Magalong. Okay? And a politician Magalong has to be judged with the current scenario. Okay? Just like any other politician, you must be judged based on the outcome of your action. Okay? So hindi po pwede yung parang free dangal, ganyan. Parang, antimano talaga, paniniwalaan namin kahit wala pang result. 'Di ba? Hindi yun doon ako parang, bakit parang lagi kailangan may moral ascendancy, ganyan. Well, doon lang kami nagtataka. Kasi nga parang, we gave you that moral ascendancy. Kaso nga lang, hindi siya nababack-upan ng action. Like I said, yung Mayor for Good Governance na yan, wala na akong believe dyan kasi parang, kinurek nyo ba yung sarili ninyo or meron ba kayong inamin sa part ng mga mayors kung ano yung exemplary good governance para dun sa mga mayor in relation to the flood control scandal. Diba? Ano yung ginawa nyo specifically? Ano yung mga ginawa nyo specifically so that it will amount to good governance? Yun nga yung sabi ko Had you done something nung ginawa ng mga taga-Ubando, nung munisipyo ng Ubando, I just can't see the post, pero nakita ko meron silang resolution at meron silang findings. So nagtayo sila ng investigation team. Ang ginawa ng investigation team na yon, they inventoried all the DPWH projects sa buong Ubando. Kung magkano, alin doon yung incomplete, alin doon yung complete. And isa sa mga findings nila doon, none of it were communicated none of it were communicated sa province ng Ubando, sa munisipyo ng Ubando. Hindi ba doon pa lang kailangan, that is not the best solution yung ginawa ng Ubando. Pero the mere fact that they found out that there was really no coordination, then that would actually educate the public na parang, bakit ganun, sir? Ano po ba dapat gawin dito? Hindi po ba dapat lahat ng project na kada isang hukay na gagawin sa inyong mga munisipyo, alam ng mayor yan? What happened? It wasn't really the best solution, pero at least, kahit paano, you have a starting point kung saan yung mali. And yun yung mali. Bakit hindi nag-coordinate ang DPWH sa local government? Kapag meron silang mga projects dyan.
whose fault is it? And you can also determine exactly kung ano yung mali ng local government. Kung hindi kayo in-inform sa part ninyo, ano ba yung expectation sa inyo? Hindi ba dapat kung hindi sinabi sa inyo, hindi ba dapat malalaman nyo rin kapag kinalkal-kalkal na yung mga lupa nyo dyan sa Ubando? 'Di ba? Ngayon, why am I raising this issue now? Kasi ngayon, 'di ba, anong ginawa kay Mayor Magalong? Tama naman si Mayor Magalong doon, binababoy siya. Immediately, nung time na binababoy na siya, ginamit yung mga diskaya. Kung nag-inventory siya ng lahat ng project ng DPWH doon sa bayan niya, sa Baguio City, di hindi na nagamit ng administrasyon na meron mga diskaya project dyan di ba? Kung na-disclose niya na yon sa una pa lang. Yung 15 na contractor na na-mention ni agad-agad nag-check ako. Dito ba sa Baguio City, ilan bang project ang meron dito na kung saan ay contractor yung sa top 15 na minention ni BBM? O di hindi na nagamit sa kanya yung diskaya issue. So ngayon, kung nabalikan siya ngayon ng Malacanang at ng House of Representatives, yung House of Representatives ngayon, inaano rin siya, pinupokpok rin siya ng bongga dyan sa dyan sa diskaya issue na yan. But it is something that he could have, he could have avoided. Diba? Hello? Hindi ba ako gumagalaw? Ayan. Yung sunog sa Davao, parang sinasadya na lang ng kakamping, baka may binayaran dun para magsunog, sabi ni Jenny Santos. Well, oo nga kasi grabe yung grabe yung sunog. Parang naglalagablab talaga yung sunog. Ayun. So anyway, dapat na-anticipate na siya, sabi ni Liel. Correct, agree. Dapat na-anticipate na siya. Ganun. Kaya sabi ko ganun, because they are going to talk about strategy ni Magalong. Well, I would say that Magalong was outwitted. He was outwitted by Malacanang and by HOR. Na-outwit siya. Hindi niya in-anticipate na, sir, bababuyin ka dito, babaligtarin ka dito, di ba? Bypass po kasi nila, special, hindi kaalay ng local officials. Flood control is a national project for stealing public funds. Mga friends ko na local officials, hindi nila inform. But at this point nga, na kumakalat na nga yung issue ng flood control, your local government could have investigated, especially kung hindi ka kaibigan ng presidente at lumabas na yung issue na yan ng flood control, dapat nag-investigate ka na in order to protect your constituents. Nagets mo ba, Leo Bunso? Nagets mo yung point? I'm so sorry pero kasi talagang natalo talaga dito si Magalong sa strategy. Natalo talaga siya dito ngayon. O binabalikan ka ngayon tuloy kasi hindi mo nasabi agad Hindi mo nasabi agad na meron ka palang kontrata with the Diskaya. August 11 pa lang, minention na ni Bongbong Marcos na merong 15 na kontraktor. Di ba nga si Benny Abante, yan ang una niyan chinek? Meron ba akong project dyan sa 15 kontraktor na yan? Wala. Chinek ko nga wala akong kontraktor dyan. Di ba? Di ba? So ngayon, naunahan ngayon tuloy si Magalong sa disclosure. Ngayon, na naunahan na siya sa disclosure, siya talaga yung magmumukha dyan na, di ba, na meron siyang tinatago. Kasi may project ka pala sa mga Diskaya. Ayun. Nagamit pa tuloy yan sa'yo. Okay? Ngayon, if you're going to ask me, having a project with the Diskaya doesn't automatically mean that there is corruption, I would just like to clarify that. Joey, akyat ka daw sa live ni Kayang Dina? Ito ka akyat sa live ni Kayo, Diyos ko. I think I had given enough clout to him. So yun na yun. Alam nga namang binabalahura mo na ako araw-araw pagkatapos bibigyan pa kita ng clout ulit. So ano ako sumisuwerte, di ba? Tangina, pagkakapirahan mo pa ako. Ayun, bababuy-babuyin mo ako araw-araw pagkatapos pagkakapirahan mo pa ako. Di na. Di ba? Let people get tired of you and your stupid utterances. Ayun.